please. Ang katanungan ko po, maaari po bang mas malaki ang kasalanan ng tao kapag nakagawa siya ng kasalanan ng maliit? Ngunit bawal po sa iglesia. Kaysa malaking kasalanan sa ibang relihiyon. Halimbawa po, yung ibang relihiyon po ay nakapatay o pumatay. At yung kapatid po na Church of God ay kumain po ng bawal. Halimbawa po, kumain siya ng dinuguan o kaya yung balot kasi binigti po yun. Ano po ba ang maasasabi niyo po dito? Mo kapatid, hindi ganon ang dapat pananaw natin. Ang ating pananaw, ang kasalanan nagiging mabigat kung alam mo ang kasalanan. Kung wala kang malay sa kasalanan, napapatawad ng Diyos yun. Basahin natin ang 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ang taong nakakagawa ng kahit mabibigat na kasalanan, kung hindi mo naman talaga alam na buong buo, merong patawad yun. Si Pablo nga nung umpisa ako ikay mamumusong. Nilalabanan niya ang Diyos Ako'y naging mamumusong, mang-uusig pa. Pinapapatay niya pa yung mga unang Kristiyano. At naging mang-aalipusta pa ako. Pero kinahabagan ako ng Diyos kasi ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya yung iyong parang problema o deduction, hindi tama yun sa hustisya, kapatid. Na pagkukumparahin mo yung gagawing kasalanan ng isang relihiyon at saka ng isa pang relihiyon. O halimbawa, yung mga kaanib dito sa atin, kukumpara mo doon sa ginagawa ng ibang relihiyon. Ang pinakapunto na dapat maintindihan, ang nagpapabigat sa kasalanan, yung kaalaman mo. Kasi kung wala kang kaalaman, nagawa mo mali, kahit mali na yung ginawa mo, kung yun hindi mo naman alam, di mo naman sinasadya, napilitan ka, o kaya itinulak kang magkasala, may patawad yun. Pero kung alam mo na, nakita mo na ang aral, napatunayan mo na aral, ayaw mong tanggapin, nilabag mo pa, ang sabi ng Hebreo 6:4-6 ganito. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayun. Yun kang minsang naliwanagan. Nakalasap na ng kaloob ng kalangitan. Nakabahagi na ng Espiritu Santo. Nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos. Nakaalam na ng kapangyarihan ng panahong darating. Pagkatapos sa kakapanahiwalay sa Diyos dahil sa iyong kasama ang ginagawa, wala ka ng pag-asang mapatawad. Wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Ayon. Sa 10:26 ng Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kung sinasadya natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ng sabi ni San Pablo, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan.
Kaya yung analysis mo, kapatid, mali yun. Yung isa, wala sa relihiyong totoo. Yung isa, nasa relihiyong totoo. Ang dapat na analysis, ang nasa relihiyong totoo, narinig mo na yung aral, naliwanagan mo, pagka yun ay sinadya mo, tinakwil mo, wala ka ng kaligtasan doon. Pero kung nasa mali ka namang relihiyon, kahit gaano pa kabigat ang iyong ginawang kasalanan, pag dumating yung panahon na ikaw ay napunta sa tama, nakakilala ka ng aral, nagbalik loob ka, napapatawad ng Diyos yon. Gaya ni Pablo. Kasi nung gawin niya yung mga maling ginawa niya, nasa relihiyon siyang mali eh. Nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Basahin natin yung Galacia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Napakatibay ni Pablo sa relihiyon ng mga Hudyo. Masikap ika ako sa mga salit-saling sabi. Kaya nangunguna ika ako sa relihiyon ng mga Hudyo. Higit pa sa aking mga kasinggulang, mga yung kanyang kakontemporaryo. Napakatindi ang kanyang seriousness sa relihiyon ng mga Hudyo. Kaya humangga siya, umabot siya dun sa pagpapapatay sa mga Kristiyano na kung alam niya yung relihiyon niya ay totoo, bagaman yun ay mali, pinapatay niya yung mga Kristiyano, yung sumasampalataya kay Kristo, pinapapatay niya. Inuusig ko ikang malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Pero napatawad siya ng Diyos dahil wala pa siya sa katotohanan noon. Kaya hindi pwedeng pagkumparahin yung kasalanang nasa isang relihiyong mali doon sa kasalanang ginagawa sa loob ng relihiyong totoo. Walang comparison doon kasi pag nasa mali ka, hindi mo alam ang katotohanan, may patawad lahat ng kasalanan mong magagawa pagka ikaw ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Pero pag nasa relihiyong kang totoo at alam mo yung totoo, tapos sinasadya mo, ay walang patawad yun. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid. Salamat, Brother Eli. Salamat.